ang paglalakbay ng batang Gym Freak sa kanilang mundo. Pag-usapan natin yan, mga idol. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang journey ni Gym Freaks sa kilalang mundo ng mga hunter. At karugtong nga ito ng huling kabanata sa laban ng Jing at Maka Zoldyck sa nakaraan, kung saan naputol ang kanilang laban dahil sa pagtawag ng isang nilalang. At yan pala ay kliyente ng Zoldyck pamilya at may ipapatumba sa kanila. At dito na nga mag-uumpisa ang unang kabanata sa paglalakbay ni Jing. At diyan nga, sabi ni Maka sa batang hunter na may ibang pagkakataon pa naman daw para ituloy nila ang kanilang naputol na laban. Pero ang big team na kliyente daw kasi kailangan i-grab agad o tanggapin dahil baka maunahan pa daw sila ng ibang mga assassin sa pagtanggap ng trabahong ito. At si Jing naman nakangiti lang sa matanda at sabi niya na ang pera nga daw mukhang napakahalaga sa Zoldyck pamilya. At sagot naman ni Maka na ang pera nga daw ay umiikot sa sangkatauhan at ito nga daw ang realidad sa kanilang mundong ginagalawan. Hanggang umirit na nga dyan si Tandang Netero at sabi niya na mukhang mag-e-enjoy nga daw ang dalawa sa kanilang lakad. Sino daw ba ang pinapatumba sa kanila? At sagot nga ni Zeno na dalawang nilalang nga daw ang pinapatumba sa kanila na nagmula sa Killster Organization. Kaya si Netero napangiti dyan. At ang batang Jing at Silva naman nakikinig lang sa usapan ng matatanda hanggang sinabi na ni Netero sa dalawang elder assassin na magpapasalamat nga daw siya kay Zeno at Maka kung tatapusin nila ng tama ang kanilang trabaho dahil ang pagpatay nga daw sa mga miyembro ng kanilang mortal na kalaban malaking tulong nga daw para sa Hunter Association. At sagot naman ni Maka Zoldyck na kahit na hindi daw yan sabihin ni Netero talagang gagawin daw nila ng tama ang kanilang trabaho, pero wag daw isipin ni Netero na ginagawa nila ito para sa mga hunter dahil nagkataon lang daw na Killster ang kanilang target. At dagdag niya pa na wala daw silang pakialam sa girian ng dalawang organisasyon. At pagkatapos nga niyan nagpaalam na sila sa isa't isa at naghiwalay na ng lokasyon at magkita-kita na nga lang daw sila sa mga susunod na panahon. At dyan nga makikita na nagpatuloy na maglakad si Jing at Netero. At habang naglalakad nga sila nag-uusap din ang dalawa. At sabi nga ni Jing na sobrang lakas nga daw ng matanda na yon kahit na hindi pa nito nilalabas ang kanyang tunay na lakas. At gusto nga daw niyang makita ang tunay na lakas ni Maka Zoldyck. At si Netero naman ngumiti dyan at sabi niya na siya nga daw ang unang nilalang na nakakita ng tunay na lakas ni Maka Zoldyck at hindi niya daw malilimutan ang pagkakataon na yon sa kanilang nakaraan. At natatakam pa nga rin daw siya pag naaalala niya yon. Pero sagot nga ng batang Jing na sayang nga daw ang lakas ni Netero noon kung siya ay kumupas na ngayon. At sagot nga ni Netero na ang sakit naman daw magsalita ng batang ito dahil may lakas pa naman daw siya kahit papaano. Kaso kalahating porsyento na nga daw ang nabawas dito dulot ng kanyang pagtanda. Kaya tanong ni Jing na bakit daw si Maka Zoldyck nananatiling malakas ngayon. Ito rin naman daw tumanda na tulad ni Netero.
At sagot naman ng chairman na magkaiba daw kasi silang dalawa. At kung siya nga daw medyo humina na ngayon, si Maka naman daw mas lalo pang lumakas ngayon dahil sa kanyang ginawang pinagbabawal. At sagot naman ni Jing na anong pinagbabawal naman daw yun. Pero hindi nga yan sinagot ni Netero. Kaya sabi nilang ni Jing, baka nagpapalusot lang daw si Chairman Netero at ayaw nang alalahanin na nagawa siyang matalo ni Maka sa kanilang pagpunta roon. At nakakahiya naman daw talaga yon dahil sila ang dumayo at si Netero pa ang natalo. At sagot nga ni Netero na hindi naman daw siya nagpapalusot at tanggap niya na natalo siya kay Maka ngayon at mas malakas na ito sa kanya sa kanilang katandaan. Pero kung panahon nga daw ng kanyang kabataan, hindi daw siya magpapatalo kay Maka tulad ng laban nila nung nakaraan. At hirit naman ni Jing, nakasalanan pa rin daw ni Netero kaya natalo ito. Dahil kung hindi daw sana ito ng gulo nung laban nila ni Maka nung una, hindi daw sana napahiya si Netero ngayon. At sabi na nga lang ni Chairman Netero na may intindihan na nga lang daw ni Jing ang epekto ng katandaan pag siya ay tumanda na. Hanggang nabaling nga sa iba ang usapan nila dahil bilang nagtanong ang batang Jing at sabi niya, nasabi mo tanda na 2 bata pa lang ang nakakakuha sa respeto mo at isa na ako sa 2 bata na yon. Na kung ganun, sino pa ang isang bata na nakakuha ng respeto mo? At si tandang Netero nga biglang umiti dyan at sabi niya na bakit? Interesado ka bang makilala siya? At si Jing nga matamlay kay Netero dahil parang pinapasabik pa nga siya nito at ayaw na lang sabihin kung sino ba yon. At sabi niya, ay naku tanda, mukhang tumatanda ka na talaga Paorong. Ang hina mo ng pumikap. Kaya ako nga tinatanong dahil interesado ako sa kanya. At sabi na nga lang ni Chairman Netero na ang bata nga daw na yon minsan niyang nakasama sa kanyang paglalakbay. At katunayan nga daw, nagmula rin yon sa pamilyang Zoldyck. Kaya ang batang Jing napatingin ng maigi kay tandang Netero at tanong niya ulit na kung taga Zoldyck nga daw ang nilalang na yon, bakit hindi niya daw ito nakita sa tahanan ng mga assassin. At sagot nga ni Netero, dahil wala naman daw ang nilalang na yon sa kanilang tahanan. At nasa ibang lugar daw ito at patuloy na naglalakbay. At sabi nga ni Jing, nasaan naman daw ang lugar na iyon? Pero si Netero nga, hindi na naman sinagot yan at ngumiti lang ulit siya sa bata. Kaya si Jing sobrang tamlay kay tandang Netero at sabi niya na ang hirap nga daw kausap ng matandang ito at binibitin pa siya sa mga impormasyon. At sabi na nga lang ni Netero sa kanya na wag daw mag-alala ang batang Jing dahil makikilala niya rin daw ang nilalang na yon balang araw. Kaya si Jim Pricks medyo bad trip sa sagot ng matanda dahil kung sinabi nga ni Netero ang lugar na kinaroroonan nun, mukhang pupuntahan agad ito ng batang hunter. Kaya dyan, nagtanong na lang ulit si Jing ng ibang bagay at sabi niya na sana daw ito sagutin na ng maayos at diretso ni tandang Netero. At tanong nga niya, ano naman daw ang Killster Organization? At sabi nga ni Chairman Netero na kung nakinig nga daw ng maayos si Jing sa usapan nila ni Maka kanina. Dahil kung nakinig nga daw siya ng maayos, dapat alam niya na daw ito ngayon. At sagot nga ni Jim Pricks na nakinig daw siya ng maayos kanina. Pero mas gusto nga lang daw niya na mas malinawan ng maayos patungkol sa nasabing organisasyon. At sabi nga ni Netero na ang Killster Organization nga daw
ang responsable sa mga kasamaan na pangyayari sa kilalang mundo dahil ginawa nga daw ang grupong ito para lang sa kasamaan ng sangkatauhan. At sa madaling salita nga daw, ikabaliktaran nito ng Hunter Association. Dahil kung pinapatupad nga daw ng mga hunter ang hustisya at katarungan, ang mga killster naman daw, pinapatupad ang kawalangian at kasamaan at puro pagkitil nga lang daw ng buhay ang kanilang mga nalalaman. At dagdag pa ng chairman, hindi pa daw siya isinisilang sa mundo, umiiral na nga daw ang mga killster kasabay ng mga hunter. Dahil yun nga daw ang sabi sa kanya ng mga unang chairman ng Hunter Association. At ang pinuno nga daw ng Killster Organization, masyado nga daw itong mailap at pasikreto. At mag-ingat din daw si Jing sa grupong ito dahil ang matataas na hunter nga daw o yung mga hunter na nakagawa ng mga kakaiba, hinahunting nga daw ng mga killster para tuluyang masakatuparan ang kanilang hangarin na mapabagsak ang Hunter Association. Kaya tanong ni Jing na kung ganun tanda, ilang beses ka na nila pinagtangkang tapusin para mapabagsak ang mga hunter? At sagot nga ni Netero na oo daw, dahil napakaraming beses na nga daw siyang pinagtangkang patayin ng mga killster at hindi na rin daw siya magtataka kung bukas makalawa meron na ring mga killster ang humanting kay Jing. Kaya mag-ingat nga daw ito sa kanyang paglalakbay. At ang batang Jing naman, kaysa matakot sa babala ni Netero, ngumiti lang siya sa kanyang mga nalaman. Hanggang silang dalawa nga, maghihiwalay na rin dahil si Jing sumakay na sa kanyang dragon. At sabi niya kay Netero na aalis na nga daw siya. At sabi naman ni Netero sa kanya na hindi daw ba siya na to iakatid sa Hunter Organization. At sabi naman ni Jing na magkaiba nga daw sila ng kanilang ruta. At alam din daw niya na kayang-kayang pumunta ni tandang Netero doon ng mabilisan gamit lang ng kanyang mga paa. Hanggang lumipad na nga ang dragon. Pero bago pa ito tuluyang makalayo, may pahabol pa si Netero at sabi niya na wag daw kakalimutan ni Jing na pumunta sa pagpupulong na gaganapin sa Hunter Association. At sagot nga ni Jing na makakapunta daw siya doon kung hindi siya busy. Pero pag hindi nga daw siya nakapunta, alam na nga daw ni Netero ang dahilan. Kaya sabi ni Netero na sayang naman daw kung hindi makakapunta si Jing sa pagpupulong na yon. Dahil magbibigay pa naman daw sana siya doon ng mga info patungkol sa isa pang bata na nakakuha ng kanyang respeto sa nakaraan. Kaya si Jing muling ngumiti dyan at sabi niya na may pagkatuso nga daw ang matandang ito at para lang daw dumalo siya sa pagpupulong, kaya nito sinabi yon. At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene kay Maka at Zeno at nakapunta na nga sila sa main location ng kanilang target. At sabi ni Zeno na nandito na tayo. At sabi naman ni Maka Zoldyck at tapusin nga doon nila ito ng mabilis para makauwi sila ng maaga. Hanggang pinakita na nga ang kanilang mga target at tinatawag nga ang dalawang yan na brotherhead. At sabi nila na mukhang may bisita nga daw sila na hindi nagpa-appointment sa kanila at huhulaan daw nila na mga hunter ang mga ito. Pero sagot nga ni Zeno na hindi daw sila mga hunter at sila nga daw ay mga mamamaslang na nautusan lang para pumatay. At sagot nga ng dalawang killster na ganun daw ba? Kaso nga lang, hindi daw sila ang mamamatay ngayon dahil sila Maka Zoldyck nga daw
ang mamamatay sa pagpunta dito. Hanggang sumugod na nga ang Brotherhood papalapit sa mga assassin at sila Zeno at Maka naman. Nagganda na dyan. At sa pag-atake ng dalawang killster, madali lang itong nailagan ng dalawang assassin. Hanggang nagsalita na ang kuya o ang nakakatandang brother at sabi nga niya sa kanyang kapatid, na kapatid ko, ako na ang bahala sa dalawang ito. Masyado na kayo silang matatanda, kaya nakakaawa naman kung pagtutulungan pa natin sila. Dahil once na matamaan natin sila ng kahit isang suntok lamang, para magkakalasog-lasog na ang kanilang mga katawan. Para magkakalasog-lasog nga daw ang mga katawan na to dahil na rin sa rupok ng kanilang mga buto. Hanggang pinalam na nga dyan kung bakit sila tinatawag na Brotherhood. Dahil lahat pala ng kanilang mga nabibiktima tinatanggalan nila ng mga ulo sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kamay. At gamit ng kanilang mga kamay, hinihila pala nila ang mga ulo ng kanilang mga kalaban hanggang sa ito'y matanggal. At sa kasagsagan nga ng kanilang pangalan, napakaraming mga bangkay ang natatagpuang wala ng ulo. Kaya nagtataka na mga otoridad kung saan ba napapadpad ang ulo ng mga biktima. At ginagawa pala yung laruan ng dalawang magkapatid at nangongolekta sila ng maraming ulo. Pero ang pinakapaborito nila yung matataas ang patong o ranggo. At nagpatuloy nga ang dalawang magkapatid sa kanilang kasiyahan. Hanggang isang araw, umugong na ang kanilang pangalan at binansagan silang The Brotherhood. At diyan nga, sabi ng kapatid sa kanyang kuya na wag naman daw masyadong pahirapan ng kuya niya ang dalawang matanda. At sagot naman ng elder brother na oo naman daw at bibigyan niya nga daw ang mga ito ng mabilis at magandang kamatayan. At sino daw kaya sa dalawa ang kanyang uunahin? Hanggang si Zeno nga umatake na dyan gamit ng kanyang dragon ability. At sabi niya na ang dami pa nga doon itong sinasabi. At sa isang suntok nga winasak lang ng isang killster ang dragon ni Zeno. Pero si Lolo Zeno nga tumira ulit dyan. Pero sa isang iglap nandyan sa kanyang harapan ang elder brother. At sinuntok siya niyan ng sobrang lakas at kaladkad si Lolo Zeno. At bulong nga niya na mukhang nabibilang daw ito sa mga enhancer category. At sabi nga ng kuya na mukhang may mga lakas rin daw ang mga elder na ito. At mukhang pwede rin daw silang isama sa kanilang mga koleksyon. Hanggang sumugod naman muli ang nilalang na yan. Pero kaysa kay Zeno sumugod, sumugod naman siya kay Maka Zoldyck para bayuhin yan ng sobrang lakas. At sa isang iglap nga, tanggal ang ulo ng elder brother. Kaya gulat na gulat dyan ang kanyang kapatid at sa isang kisap mata nga, dinakot din ni Maka ang mukha niyan at natulala na nga lang yan sa sobrang takot. Hanggang pinaslang na siya nang walang kahirap-hirap. At ang dalawang ulo ng magkapatid ay hawak-hawak ng matanda. At sabi niya kay Zeno na umalis na nga daw sila at dalhin na ang mga ulo nito sa kanilang mga kliyente. Patunay na tapos na ang kanilang trabaho. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa batang Gym Freaks. At dyan nga, makikita na siya ay may pinuntahan na isang lugar. Pero sa pagpunta nga niya dyan, bigla na lang may sumalubong sa kanya na dalawang nilalang.
At sabi nga ng isa, na siya na ba ang batang hunter? At sagot naman ng isa, na positive daw. At yan nga daw ang kanilang target. At si Ginprix nga, napatingin sa dalawang nilalang na yan. At dyan na nga nagtapos ang part 1 ng bidyong ito. At ante-ante na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos, sana, huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat!